Sa isang lugar sa Pilipinas, may bundok na mahaba't malawak. Kayamanang likas, pero itinatago raw ng isang lihim na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ayon sa ilang kwento, may mga lugar sa bundok na ito na bigla ka na lang mawawala o makakarating ka sa isang syudad na wala sa mapa, wala sa Google at wala ring makumpirmang opisyal na ebidensya. Pero ang tanong, totoo nga ba ang Lost City sa ilalim ng Sierra Madre? Ito si alamin natin na PH at sa video na ito, tatalakayin natin ang isang misteryosong paniniwala hanggang sa ngayon. Ang Sierra Madre ay ang pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas. Mula sa probinsya ng Cagayan, dumaraan ito sa Isabela, Nueva Vizcaya, Aurora hanggang sa Quezon. Ngunit sa kabila ng natural nitong kagandahan, may mga bahagi raw nito na hindi pa basta mapasok. May mga lokal na naninirahan sa paanan ng bundok ang nagsasabing may mga lugar na hindi para sa tao. Sa mga indigenous people gaya ng Ita at Dumagat, may mga sagradong bahagi raw ng bundok na pinaniniwalaang tirahan ng mga di pangkaraniwang nilalang. Isang mountaineer ang nagbahagi ng kanyang karanasan noong 2015. Sa gitna ng kanilang trek, may nakita raw silang pasukan sa isang kuweba na tila gawa ng tao. Maayos, may ukit sa pader, at may malamig na hangin na nanggagaling sa loob. Ngunit paglapit nila, bigla itong nawala. Parang ilusyon lamang. May kwento rin ang isang magsasaka sa Quezon. Isang gabi, habang pauwi, may nakita raw siyang ilaw sa kagubatan. Parang syudad na malayo. May mga gusali, may liwanag, pero wala namang kalsadang papunta roon. Pagbalik niya kinabukasan, kasamang ilang kabarangay, ay wala na ito. Marami ang mga teorya patungkol sa Lost City ng Sierra Madre. Una na rito ay ang pinakasikat at pinakang posible. Number 1 ay ang lihim na base militar. Isa sa pinakakilalang teorya ay ang pagkakaroon ng secret military base ng gobyerno o mga banyagang ahensya. Ayon sa ilang ulat, may mga parte ng bundok na may helipad o tunnel entrance na hindi pwedeng pasukin kahit ng lokal. May mga helicopter sightings raw na paulit-ulit sa parehong lugar kahit walang malapit na kampo ng militar. Number 2 ay ang portal o dimensional na syudad ng mga engkanto. Sa mga espiritual na paniniwalang Pilipino, posible raw itong tinatawag na Diwata Realm o syudad ng mga engkanto. Hindi ito nakikita ng ordinaryong mata, kundi sa piling pagkakataon lamang. Ayon sa ilang matatanda, kapag nadapa ka sa kabundukan ng walang dahilan, baka raw napadaan ka sa ibang dimensyon. Number 3 na teorya ay ang extraterrestrial or alien base. May ilang kabataan na nagsasabing nakakita sila ng hugis plato na ilaw sa kalangitan habang nagkakamping sa Aurora. May mga weird static noises rin sa radyo na parabang may gustong makipag-ugnayan. Posible raw na ang sinasabing syudad ay isang taguan ng mga nilalang mula sa ibang planeta at ginagamit nila ang Sierra Madre dahil malayo ito sa kabihasnan. Ngunit, bakit nga ba walang pruweba? Bakit nga ba hanggang ngayon walang lehitimong ebidensya? May ilang naniniwala na sadyang tinatago ito dahil sensitive o delikado ang impormasyong sangkot rito.
Pero may iba rin na nagsasabing gawa-gawa lang ng mga tao, bunga ng paniniwala at imahinasyon. Isa itong urban legend na patuloy lang lumalawak dahil sa social media. Hindi man kumpirmado ang lihim na syudad, isa ang Sierra Madre sa mga pinaka-pinoprotektahang lugar sa bansa. Isa itong natural barrier laban sa bagyo at tahanan ng maraming wildlife. Pero sa bawat sulok nito, may kwento. At sa bawat kwento, may aral na hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay kaya nating ipaliwanag. Ikaw, naniniwala ka ba na may tinatagong syudad sa ilalim ng Sierra Madre? Isa ba itong gawa ng tao? Ligas ba itong kababalaghan? O isa lang itong alamat? Ibahagi ang iyong opinion sa comments at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para mas marami pang kwento na makapupulutan ng hiwaga at kaalaman. Sa muli, ito si Alamin Natin PH, kung saan ang kwento ay kaalaman. Maraming salamat.